Kanina nag-cover kami ng event ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na kung saan nakaschedule siyang mag-turnover ng mga patient transport vehicles o yung mga ambulansya. At ito na nga, inalis ko na yung mga gamit ko mula dito sa aking mapapagkatiwala ang Raptor Air Trolley 6000. Medyo malapit lang yung venue, naganap lang ito sa Quirino Grandstand, mga ilang kilometro lang ang layo mula sa press office. So pagdating namin doon, napunta muna kami doon sa EOD, dadaan ka doon sa mga usual na ginagawa bago ka makapag-cover ng presidential coverage. Ayan, maya-maya lang, pinapasok na yung mga nauhin, sila yung mga governor, mga mayor ng mga lungsod at mga probinsya dito sa Luzon. At yun nga, ito na yung PTV o yung ambulansya na ibibigay ng PCSO para sa mga local government. Ayan, kumpleto ito, meron itong stretcher, meron itong oxygen, yung mga usual na mga natatagpuan sa loob ng ambulansya. Kumbaga, kumpleto na to, gagamitin na lang. So habang naghihintay tayo sa main program, share ko muna ang ilang photojournalist tips para sa mga gustong mag-cover ng ganitong klaseng event. Tip number 1, tell a visual story. Always shoot with a narrative in mind, hindi lang basta kuha ng kuha. Hanapin mo yung kwento, sino ang tumatanggap ng ambulansya, ano ang reaksyon nila. Tip number 2, get the essential angles. Wide para sa context, medium for activity, at close-up for emotion. Gamitin mo ang light at composition at your advantage. Tip number 3, anticipate mo yung mga key moments. Yung pag inabot na yung ceremonial key, tignan mo kung makakakuha ka ng mga reaksyon. Ayan, mga ilang minuto bago magsimula, nagkaroon muna ng final security check. At yun, pinapwesto na kami kung saan yung assigned na pwesto namin. Ito nga yung pwesto namin, medyo malayo-layo, buti na lang may dala kaming ladder. Bakit nga ba importante ang event na to? Simple, ang Patient Transport Vehicle or PTVs ay hindi lang basta-basta ambulansya. They are life-saving tools. Ano nga ba ang benepisyo ng bagong Patient Transport Vehicles? Mas mabilis na emergency response. Kapag may bagong sasakyan, hindi na kailangan maghintay ng matagal ang mga pasyente sa liblib na lugar. Every second counts pag emergency. Mas safe at maayos ang pagdadala ng pasyente. May mga bagong kagamitan sa loob, kaya mas komportable at mas secure ang pasyente habang dinadala sa ospital. Mas empowered ang mga LGU. Kapag kumpleto sa gamit ang isang LGU, mas ready sila sa anumang sakuna o medical emergency. At syempre, support sa universal healthcare. Isa itong hakbang para masigurong lahat ng Pilipino saan man sa bansa ay may access sa basic medical services. Yan, maya-maya lang dumating na si PBBM at sinalubong siya ng mga opisyal mula sa iba't ibang lugar dito sa Luzon. At yan, at habang naglalakad siya papunta sa pwesto niya, magkakaroon ka na ng mga tsansa para makakuha ng mga ibang mga candid shots, yung mga pwedeng maging dagdag sa set mo. At yun na ang pagbibigay ng ceremonial key. So dapat kahit paano makakuha ka ng mga reaksyon mula sa mga politikong binibigyan nito. At syempre ang inyong main subject, yun nga si PBBM. Pakinggan natin yung pahayag ng Pangulo at sa bandang huli ng video na to, nandun yung mga kuha ko. Anyway, laging masaya itong mga event nito dahil sa wakas yung marami sa ating mga LGU at mga cities at municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, hindi pa nagkaroon ng ganitong patient transport vehicle ay magkakaroon na. At yung pang hindi pa nabigyan ay magkakaroon din. Na ito, ayun ay may ibigay na natin. Kung maalala ninyo, we have 149 cities, 1,493 municipalities, which makes 1,642 cities and municipalities in the Philippines.